Iniulat na bibili umano ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng mga anti-ship missile systems sa Estados Unidos at sinabi na makakatulong umano ito upang mapigilan ang paglapit ng mga Chinese vessel sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pagdinig sa Senado, binigyang diin ni Department of National Defense Secretary ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga anti-ship missile system dahil sa patuloy na ginagawang iligal na panghihimasok ng mga barko ng China sa teritoryo ng bansa. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang mga senador tungkol sa patuloy na ginagawang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at nangako na hahanap sila ng paraan upang mabigyan ng pondo ang mga inisyatiba ng sandatahang lakas. Nagpahayag din ng suporta ang Estados Unidos tungkol sa plano ng gobyerno ng Pilipinas at sinabi ng Defense Secretary ng bansa na handa ang Washington na tulungan ang Armed Forces of the Philippines na mapalakas ang kakayahan nito sa gitna ng mga ginagawang pananakot ng China. Iniulat ito matapos iminungkahi ng isang mambabatas na magsagawa ng joint patrol ang Pilipinas sa West Philippine Sea kasama ang ilang member states ng Association of Southeast Asian Nations at Taiwan. Sinabi ito ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro at layo nitong ipakita na nagkakaisa ang mga bansa sa ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at estabilidad sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ni Castro na habang may pangangailangan na pahupain ang tensyon sa South China Sea, partikular na sa West Philippine Sea, na parehong inaangkin ng China at Pilipinas, ang isang mapayapa ngunit asertibong solusyon ay maaaring gamitin upang pigilan ang mga aktibidad ng komunistang bansa sa nasabing karagatan. Sinabi ni Castro na mas mainam kung dagdagan ng ating bansa ang mga ginagawang pagpapatrolya ng ating Coast Guard, gayon din ang pag-coordinate at paglulunsad ng joint patrol kasama ang mga Coast Guard ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at Taiwan. Idinagdag niya na dahil sa hakbang na ito, mapapataas ng bansa ang pakikipagtulungan sa ibang mga ASEAN countries na may pangkalahatang pantay na katayuan sa Pilipinas habang magkasamang pinoprotektahan ang ating teritoryo. Iminungkahi ito ni Castro matapos ang nangyaring insidente malapit sa Ayungin Shoal, isang atol na matatagpuan sa loob ng Spratly Islands at nasa loob din ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpasalamat umano ang Taiwanese President matapos nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na payagan ang deployment ng mga US forces sa hilagang bahagi ng Luzon na kung saan ay malapit din sa isla ng Taiwan. Sinabi ng Taiwanese President na makakatulong umano ang presensya ng mga US forces malapit sa kanilang bansa dahil mapipigilan nito ang pinaplanong pagsalakay ng China mula sa Taiwan Strait. Pinahintulutan ng Pilipinas ang Estados Unidos na palawakin pa ang military presence nito sa 4 na pangunahing lugar sa Northern Luzon at Palawan habang pinapalakas ng dalawang bansa ang tinatawag na collective defense position nito upang kontrahin ang pagiging agresibo ngayon ng China sa rehiyon. Ang 4 na bagong EDCA location ay bilang karagdagan sa mga site na naunang natukoy noong 2016 na kung saan ay kinabibilangan ng Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro at Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu. Iniulat ito matapos sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nababahala sa pahayag ng Beijing tungkol sa matindi nitong pagtutol sa pangingialam umano ng ibang bansa sa isyu ng South China Sea.
Sa pagsasalita sa mga reporters, sinabi ng Pangulo ng pahayag ng gobyerno ng China ay para umano sa Estados Unidos at hindi sa Pilipinas. Ito ay matapos muling pinagtibay ni US Defense Secretary ang matatag na commitment ng Amerika tungkol sa pagprotekta ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na mga aksyon ng ating bansa tungkol sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan at pakikipagtulungan sa Estados Unidos kapwa sa sektor ng gobyerno at pribadong korporasyon ay tama at nararapat lamang dahil kailangan itong gawin ng Pilipinas upang umunlad. Nauna nang pinagtibay ni Pangulong Marcos ang commitment ng dalawang bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na kung saan saklaw nito ang parehong Coast Guard ng dalawang bansa sa Pasipiko pati na sa South China Sea. Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning ng defense guidelines sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na kung saan ay inilatag ang mga plano upang gawing moderno ang kooperasyon ng dalawang bansa ay isa lamang bilateral na arrangement. Sinabi niya na mahigpit na tinututulan ng China ang anumang hakbang ng mga bansa na makialam sa isyu ng South China Sea na naglalayong sirain ang territorial sovereignty at maritime rights ng kanilang bansa.